Alright mga tol, pag-usapan naman po natin itong pagtawag daw po ni Senador Robin Padilla na mahihina ang mga kabataan ngayon. Yan po yung pag-usapan natin. Ito pong binabatikos ngayon sa kanya na pananalita po niya na ito. No? Sa video na ito, yan po yung pag-uusapan natin. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, bago natin umpisa na lahat, ay pindutin mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, meron po tayong libreng raffle dyan. Libre lang sumali. Ang ating monthly raffle ay nangangailangan lang po na mag-comment kayo ng inyong pangalan sa comment section at may katabi na emoji na heart, no? Umpisahan na natin to. Let's go. Okay mga tol, no? Mainit po ito sa social media. Mainit to sa mga pahayagan ngayon. Ito pong pagsasalita po o pagtawag nga daw po ni Senador Robin Padilla. Pagtawag sa ating mga kabataan na mga mahihina, no? Abay, ito po'y binatikos ng ilan sa mga kabataan po dito at pinag-uusapan po ngayon. Sige po, bago po natin pag-usapan din po yan sa video na ito, panoorin po muna natin kung ano yung sinasabi ng balita. At paalala lang po mga tol, no, kung sakaling may mga copyright issue itong mga pinapanood natin balita, makikita po ninyo sa video po natin ay cutted. Kumbaga, hindi na natin ipi-play, hindi na kasama sa pag-upload. Pero kung okay naman, usually, aux naman, mapapanood po natin. Pero kung hindi man, pinapakita ko naman po yung title sa inyo para mapanood po ninyo. Ayan, no? Pwede po ninyong i-search. So, yun na nga. Tuloy natin. Let's go. Play natin, play. Inalmahan ng ilang grupo at kabataan ang binitawang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression at ang pagtawag yang weak o mahina sa mga kabataan ngayon. Sa isang social media post, sinabi naman ni Padilla na base sa datos at hindi lang opinyon ang kanyang pahayag. Saksi si Danotin Pungko. Marami ang napareact sa pahayag na ito ni Robin Padilla kahapon ng talakayan sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Nasabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pero ilang kabataan aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, so parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before nung panahon nila hindi siya na tawag dito, nadadiagnose kasi ayun nga mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang
walang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak, and we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as a de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issues. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Okay mga tol, narinig naman po natin, Narinig po natin itong sinasabi po dito ni Senador Padilla na mahina ang mga kabataan dahil mga iyakin. Okay guys, so talaga po ito ibabatikusin ng marami. Bakit kanyo? Kasi makikita po dito na tila, kung titignan po natin, parang inconsiderate po si Senator Robin Padilla or siya po ay nakukulangan po doon sa mga bagay na dapat ay mas nauunawaan niya dahil nasa tama o wastong gulang na po siya, kung titignan po natin, syempre unahin po natin ito pong pagsasalita ni Robin Padilla, talaga naman may realidad naman po yan na parang kung pagmamasdan po natin sa panahon niyon mas fragile na. Oo, madali na mabasag, madali na pong bumigay ang mga tao po ngayon, mga kabataan. Number 1 po dyan yung depression, di ba? Ako po yung naniniwala na parang lang yan, wala po yung pinag-iba sa katawang lupa po natin, yung mga tao ngayon mas sakitin na po. Bakit? Di ba? Iba po yung panahon ngayon mas na yung pollution, mas na talamak na yung mga chemical. Marami pong bagay, mga factors na pwede po natin tignan bakit mas maraming may sakit ngayon, bakit mas masama po yung panahon ngayon. The same thing yung depression, maaari na tignan po natin na mas marami nakikita po tayo na tao bumibigay dahil iba rin naman po talaga yung panahon ngayon, 'di ba? Noon nga sabi po ng iba, kung hindi po ako nagkakamali, mayroong na interview po dito na estudyante rin po yata, hindi ko lang po dito sa balita na to or sa ibang news report, nga sabi wala namang pag-aaral nung panahon ni Robin Padilla, sa panahon niya hindi naman nadadiagnose kung sino may depression, hindi man lang po natin alam kung depressed pala siya noong mga panahon po na yun, na siya po ay wala pa sa Senado, yun po yung sinasabi ng iba na wala namang formal na pag-aaral before, and now na naririyan siya sa Senado, iyan po ang kanyang idadagdag na ambag tulong sa ating mga kababayan, sa panahon nga daw po niya hindi iyakin ang mga tao. Ano lang po, mga pro-China, ganun ba? Di ba po kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Hindi ko alam kung tama ang aking data.
information. If I'm not mistaken, matindi po ang kaso nito ni Robin Padilla, no? Sa tingin ko, mas maiintindihan ko na po yung mga depressed kaysa po doon sa nagkaroon ng mga issue, no, paglabag sa batas, 'di ba? Anyway, bago po tayong lumawak dyan, magpapaalam na po ako, pero open po yung comment section natin dyan na pag-usapan patuloy ito. Kung ano mo masasabi ninyo kay Mr. Robin Padilla, tingin ba ninyo tama ang sinabi niya na mahihina ang mga kabataan? Yan. Comment down below, pag-usapan natin yan patuloy, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At lagi po natin pinapaalala, no, mga tol, yan po ay meron po tayong raffle dyan, no, monthly raffle every time na madagdagan po ang ating channel ng 100 subscriber every month. Pipili po tayo ng mga nakakasali dyan sa ating raffle. Mag-comment lang ng iyong pangalan na may katabing heart emoji. So, yun na nga. At kung merong mga naghahanap ng tutorial videos, no, nandyan na rin po yan sa ilalim ng ating video description. Nandyan po yung channel natin kung saan doon na po natin ina-upload yung mga tutorial channels natin. At syempre sa official TikTok account natin. So, yun na nga. Kita ulit sa susunod na video. See ya!